Sherwin, baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation ko po? Bigyan mo muna ako ng kopya pagkatapos i-flash natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-flash natin sa ito, babasahin ko, Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE&RD, 7%. Yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa makatwid po kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasaper ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasaper ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%. Paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256,000,000. Pero sa actual po, kaya po namin mabili sa market ng volume ng 6,652,000 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po... Teka muna, sheet pile ang sinasabi mo. Ito po, mga components po ito ng flood control. Rito, maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ina-example ko lang yung Mindoro. Baka Opo. ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po.
Senator Rapi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Your Ano Honor. nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, huwag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niyo on the level, di ba? Ini-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project niyo sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadgetan na 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-usapan natin. Your Honor, ano po, may Rizal mga Hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, it hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Baka Yung professor po doon, ang hindi Hindi, po yung nila mga kami tao. binibigyan ng ano po, Hindi ka binibigyan ng professor ng ano. hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018? Hindi kayo na-aprobahan ng professor. Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun. Kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag mo nga At kung its bakit best. meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Hindi, ng ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Hindi. Bayad na. Kasi ganito yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprobahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabawin kung pinakita nyo sa kanila yung plano nung building na gagawin nyo? Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Siyempre, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga-DPWH, kung kinakailangan, tatawagin yung eskwelahan at papakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito yung... Government project kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design. Sino DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Sino sa DPWH? Turo mo. Ano po, Andito ba? mga district engineer po. Anong pangalan? Anong pangalan? Dati po, nung nakaraan, panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po, bago na po yung district Hindi nga, engineers. sino ngayon noon? Sino yun noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo. Bali, alam ko po, ang mobilization lang po ang... Ganitong gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo,
bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question.